Pawisan na nagpahinga sina Lola Solita at May sa waiting shed. Inilapag nila ang basket na may lamang mga panindang mga gulay dahil sa pagod sa paglalakad. Kinuha ni May ang kanilang baon na suman dahil sa nakaramdam na siya ng gutom. La, kumain na muna tayo. Malayo-layo na rin ang nilakad natin pero ni isa wala pang bumibili. O sige, kumain ka na lang muna. Hindi pa ako nagugutom eh. Lumagok ng tubig si Lola mula sa plastic na bote na kanilang baon. Bukod sa mga gulay at prutas na kanilang paninda, ay may inilalako rin silang mga langis na mabisang gamot sa mga sugat, kabag at marami pang gamit. Maging ang Bino Aguso na para sa bagong panganak na kanila pang kinukuha sa kaibigan ni Lola Solita. Napatayo si May nang mapansin ang jeep na huminto sa kanilang harapan. Pansamantala siyang napatigil sa pagkain ng suman at dali-daling lumapit sa mga taong bumababa ng jeep. Ale, bumili na po kayo ng mga gulay. Sariwa po itong okra at talong. May bawang, sibuyas at luya din po. Tiyak, makatitipid po kayo rito. Napaismid ang isang babae at inilayo pa nito ang bag nang lumapit si May sa kanya. Mababanag ang pagkairita nito at mabilis na lumakad palayo. Dinadaanan lamang sila ng mga tao, bagamat walang gustong bumili sa kanila. Ay, wala talaga, Lola. Ang tumal ng paninda ngayong araw. Maaga pa naman eh. Mamaya makakabenta rin tayo. Ilang sandali pa'y napadaan si Mang Feliciano sa kanilang kinaroroonan. May bitbit itong mga walis tingting na kanyang inilalako. Umupo ito sa tabi ng dalagita upang magpahinga. Nakabenta na ba kayo, Ineng? Wala pa nga pong buena mano. Kanina pa kami naglalako ni Lola pero walang gustong bumili. May tindang bawang ka ba riyan? Abay opo, 15, 4 na perasong buo. Pagbilhan nga ng 2 supot. Ito ko siyang nilalaga ko upang gawing gamot sa alta presyon at kolesterol ko. Imbis na bumili pa ako ng mga mamahaling gamot, mas mainam na herbal na lamang ang aking iinumin. Dahil nakabura pa ako at wala pang masamang epekto sa katawan. Salamat po, Manong. Ayan po, 30 po lahat yan. Swerte yan dahil buena mano ako. Mabuti nga't may bumiling lalaki ng 3 walis tingting at nabawasan naman ang paninda kong to. Dadalhin ko rin to sa suki ko dyan sa looban. Mukhang siniswerte ka ngayon, Feliciano ah. Naway magtuloy-tuloy na yan. Sana nga, Solita. O sige, mauna na ako ha. Hinihintay na ako ng pagbibigyan ko nito eh. O siya, sige. Mag-iingat ka ha. Kumakaway-kaway pa ang matandang lalaki habang lumalakad palayo. Pasa ng mga walis tingting itong paninda. Bagamat may katandaan na ay naghahanap buhay pa rin ito, imbis na mamalagi na lamang sa bahay. Mabuti na lamang po at napadaan si Mang Feliciano kaya may benta tayo ngayon. Sinasabi ko sa'yo na huwag kang mawalan ng pag-asa. Hanggat may mga tao tayong nakakasalubong, may bibili talaga sa paninda natin. Hindi man ganun kadali basta matyaga lang. Maya-maya'y may lalaking sumilong sa waiting shed. Kaya nilapitan siya ni Lola Sonita at inalok ito ng kanilang mga paninda. Noy, baka gusto mo ng gulay. Sariwa to, pananim pa namin. Walang mga preserbatibo kaya't maganda sa kalusugan. Pasensya na po, Lola. Wala po kasi akong sapat na pera para pambili. Kakapanganak pa lang ho kasi ng asawa ko at di pa ako nakakabalik sa trabaho. May Bino Aguso rin ako dito, iho. Makakatulong to sa asawa mo na palabasin ang mga tapal na dugo sa kanyang tiyan. Tumutulong din ito sa magandang pagdaloy ng dugo sa katawan niya. Sa gayon manumbalik ang kanyang lakas. Magkano naman po yan, Lola? 30 yan, pero para sa'yo 20 na lang. Naku, Lola, baka malugi na kayo niyan. Tulong ko na lang yan sa'yo. Sa gayon lumakas na ang asawa mo. Sige po, ito ang 20. Maraming salamat po, Lola ha. May paparating na pong jeep.
mauna na po ako. May pupuntahan pa po kasi ako eh. Mag-ingat ka, iho. Ipainom mo yan sa asawa mo. Siguradong lalakas siya dyan. Konti na nga lang ang tubo natin. Parang ipinimigay mo na lang yung Bino Aguso, Lola. Hayaan mo na. Ayos na yung may 5 piso pa tayong tinutubo kesa naman sa wala. Napakamot na lamang ng ulo si Maya dahil sa napakamawain ng kanyang lola. Mula pagkabatay si Lola Sunita na ang nag-alaga sa kanya. Iniwan siya ng kanyang ina kay Lola dahil magtatrabaho ito sa ibang bansa. Ngunit nang inasawa ng kanyang amo ay hindi na ito bumalik ng Pilipinas at tuluyan na siyang kinalimutan. Hiwalay ang kanyang ama't ina. Ang kanyang ama naman ay unang nagkapamilya. Ang pagkakaalam ni Lola Sunita ay naninirahan ito sa Pampanga. Matandang dalaga si Lola Sunita na tiyahin ng ina ni Maya. Wala nang nagawa si Lola nang iwan ng pamangkin ng 2 taong gulang lamang noon na bata. Lumipas ang 10 taon na, ngunit hindi pa rin binabalikan si May ng kanyang ina. Nalaman na lamang ni Lola Sunita na nagkapamilya na si Erisita dahil sumulat ito na hindi na ito makakauwi ng Pilipinas. Labis ang awa ni Lola Sunita kay Maya dahil tuluyan na itong inabandona ng sariling mga magulang. Mas pinili ni Erisita ang marangyang buhay kaysa sa kanyang anak. Kaya't ganun na lamang ang pagpupursige ni Lola Sunita na maglako ng mga paninda dahil yun na lamang ang kanyang alam na paraan upang mabuhay sila ng kanyang apo. La, may bumiling ali sa akin. 3 supot po ng kalamansi, tsaka hindi niya nakinuha yung sukle. Sabi ko na sa'yo na may mabubuti pang mga tao. Kahit karamihan iniiwasan na tinataboy tayo. Opo nga po eh. Sana makita ko ulit siya sa susunod na araw para madaling maubos itong paninda natin. Umidilim na, kaya sumakay na silang 2 sa bus na huminto sa kanilang harapan. Maraming pasahero, kaya't maging si Lola Sunita ay nakatayo na lamang. Napasulyap siya sa babaeng buntis na nasa kanyang tabi. Napansin rin niya ang babae at lalaki na nakaupo sa kabilang silya. May katandaan na rin ang mga ito. Matalim ang tingin ng mga ito sa babaeng buntis. May kinuhang dahon si Lola sa loob ng kanyang basket at kinuyumos niya ito. Pinagsama niya ang dahon ng atis at kalamansi, kaya't gumawa yun ng mabantot na amoy. Pumara ang mag-asawa dahil sa hindi mapakali sa kanilang inuupuan. Bumaba ang mga ito. Nagkunwari si Lola na walang alam, ngunit kinukutuban na siya ng masama sa oras na yon. Pagkababa ng mag-asawa ay umupo sila ni May sa bakanteng silya, katabi ng babaeng buntis. Neng, baka gusto mong bumili ng langis. Kontra sa masamang elemento. Marami akong paninda rito. Inirapan lamang ng babae si Lola na tila hindi nito nagustuhan ang sinabi ng matanda. Maging ang ibang mga paserong naroon ay inalok ng maglola ng kanilang paninda sa tuwing napapadaan sa kanilang tabi. Maya-maya'y biglang pumrenong driver na siyang dahilan ng paghinto ng bus. May nakita siyang malaking pusang itim na biglang tumakbo patungo sa gitna ng kalsada. Binusinahan niya ito dahil humarang ito sa daan. Nagbabaga pa ang mga mata ng malaking pusa na animoy may gusto itong ipahiwatig. Pinaandar muli ng driver ang bus dahil ayaw talaga nitong umalis. Ngunit laking gulat ng driver nang tumalon ito sa harapan ng salamin at inilabas nito ang matalim na mga ngipin habang nakasampa sa salamin. Halos mawala ng konsentrasyon sa pagmamaneho ang driver. Bigla na naman niyang inapakan ng preno dahilan na tumilapo ng itim na pusa. Halong inis at takot ang reaksyon ng mga pasahero dahil sa paulit-ulit na ginagawang pagpreno ng driver. Binuliawan ng isang lalaki ang driver kahit hindi pa nito alam kung anong nangyayari.
Ngunit sa di kalayuan ay may naaninaw si May na nilalang na kumakaripas ang takbo na sumusunod sa kanila. Nagbabaga ang mga mata nito sa dilim. Lola, parang may sumusunod sa atin kanina. Hindi ko lang po mawari kung ano, ngunit parang hayop po siya. Huminto ang bus dahil humarang na namang muli ang malaking pusa. Tumayo si Lola Sunita at dumapit sa tabi ng driver. Kahit malabo ang kanyang paningin, naaninaw pa rin niya ang dahilan ng pagkaantala ng kanilang biyahe. Noy, etong kalamansi at atis, ibato mo sa kanya. Tsaka alis siya dyan sa kalsada. Sinunod na lamang ng konduktor ang inutos ni Lola Sunita sa kanya. Binato yun ng lalaki. Ang atis ay napisa sa kalsada at tumalsik pa sa pusang itim. Ganun na lamang ang atungal nito at kumaripas ng takbo patungo sa talahiban. Matapos na gawin yun ng konduktor, ay hindi na muling sumulpot ang malaking pusa sa kalsada. La, ano po ba ang malaking pusa na yun? Bakit parang kakaiba siya kumpara sa mga pusang kalye? Sa bahay ko na ipapaliwanag sa'yo. Basta makiramdam ka lang sa paligid, ha? Kapag may nakita kang sumusunod sa atin, batuhin mo ng kalamansi o di kaya ipinitpit na bawang. Sayang naman ang paninda natin kung ibabato ko lang. Basta sundin mo lamang ang pinag-uutos ko para ito sa kaligtasan nating lahat. Sige po, masusunod. Bumaba ng bus sina May at Lola Sunita malapit sa tindahan ni Aling Sally. Pagkababay agad siyang tinanong ni May kung ano ang pusang itim na humarang sa kalsada. Nararamdaman kong masamang elemento yon. Hindi ako nagkakamali na isa yung aswang. Marahil ang punteriya nun ay yung babaeng buntis. Paano na po yun, Lola? Tiyak susundan siya ng aswang. Ayaw nga niyang bumili ng langis na paninda natin eh. Kahit nga'y kausapin ko ayaw makinig. Ang suplada pa. Bumili ka na muna ng 1 kilong bigas. May sardinas pa naman tayo sa bahay. Yun na lang muna ang uulamin natin. Pagdating ng bahay ay agad na nagsaing si May at nagluto ng sinabawang sardinas na may papaya at malunggay. Bagamat payat mang bata si May ay hindi ito sakitin dahil palaging gulay ang kanilang kinakain at masusustansya. Gayunpaman ay hindi siya naiinggit sa ibang kabataan sapagkat alam niyang mahal siya ni Lola Sunita. Karamihan sa mga tao'y nilalayuan silang maglola dahil sa kanilang itsura. Luma at tagpi-tagpi ang kanilang mga damit na hindi may kukubli ang kahirapan. Lola, luto na po itong ulam natin. Halina po kayo't kumain. Sandali lang. Ilalagay ko na muna sa karton ng mga bote ng langis. Baka mamaya may makapasok na namang pusa, masagi nito at mabasag. Sige po, maghahain na po ako. Pagkasamang pinagsaluhan ng dalawa ang hapunan. Kahit sardinas at malunggay ay laking pasasalamat na ng dalawa na makakain sa araw-araw. Kaya't gano'n na lamang ang pagpupursige ni May sa pag-aaral. Kahit malayo ang paaralan sa kanilang tinitirhan. Mahigit 1 oras ang kanyang nilalakad patungong paaralan. Ngunit hindi yun naging hadlang upang siya'y makapag-aral. Pagkatapos mong kumain, magpahinga ka na, ha? Ako na maghuhugas ng pinagkainan natin. Ikaw po ang magpahinga, Lola. Ako na ang gagawa niyan. Alam kong pagod ka rin. May pasok ka pa bukas. Siya nga pala. Ngayon ko lang naalala na napunit pala ang palda mo. Huwag niyo na pong alalahanin yan. Ipapatahi ko na lang po kay Aling Ana. Sinabi niya sa akin na dalhan ko raw siya ng Madre Cacao bukas. Natitiyak kong hindi naman yun magpapabayad. Abay, mabuti naman. Mabait talaga yang si Ana mula pa pagkabata. Kumusta na ang kanyang apo? Hindi na raw po umiiyak tuwing gabi.
Simula nang dalhan ko siya ng Madre Cacao at bumili ng langis na pinapahid niya sa tiyan ng kanyang apo bago matulog. Sabi nga po niya tatahian niya ako ng damit kapag may medal po ako sa araw ng parangal. Totoo ba? Abay kung ganun ngayon pa lang sukatan ka na niya. Dahil alam kong may medalya ka na naman ngayong taon. Paulit-ulit na lang kasi ang bestida na suot mo sa tuwing may parangal ka kada taon Ayun, umiksi na sa'yo. Mabuti naman at naawa si Ana sa'yo, apo. Nililinis ko naman po ang bakuran niya tuwing hapon kaya nalilibre po ang aking tanghalian. Tsaka kaklase ko po ang isa niyang apo na si Marila. Medyo mahina po sa asignaturang matematika kaya tinuturuan ko kapalit ng papel at lapis. Maalam at madiskarte ka talagang bata. Pagkatapos mo maghugas ng pinggan, magpahinga ka na ha. Bukod sa mga gulay, ay nagtitinda rin sina Lola Sonita ng mga langis na gawa sa tanglada, halamang aguso at Madre Cacao. Pantaboy yun sa masasamang elemento at mga aswang dahil sa malangto o mabantot na amoy, dahilan na hindi matatagalan ng mga aswang. Ang paggawa ng mga langis ay tinuro pa ng ina ni Lola Sonita sa kanya, sapagkat isa rin itong manggagamot. Tanging si Lola Sonita at ang bunso nitong kapatid na lamang na si Lolo Enzo ang nabubuhay sa 6 na magkakapatid. Ngunit si Lolo Enzo ay naninirahan sa Iloilo kasama ang mga anak ito. Palaging dinadalhan ni May si Aling Ana ng halamang Madre Cacao o kakawete, sapagkat inilalagay niya ito sa ilalim ng banig na tinutulugan ng kanyang apo. Dahil madalas itong nagigising tuwing hating gabi at umiyak na hindi nila alam kung ano ang dahilan. Pakiramdam ng ginang, may masamang elementong umaaligid sa kanilang bahay. 6:00 pa lamang ay umaalis na ng bahay si May. Bit-bit ang mga paninda nitong mga gulay at mga bote ng langis na maaaring ibenta sa kanyang mga guro at bahay na madadaanan. 8:00 pa naman ang kanilang klase, ngunit maaga siyang umaalis upang tunguhin ang paaralan. Magandang araw po, Aling Ana. Nandito na po ang Madre Cacao na pinapadala ninyo. Dinamihan ko na po, hindi naman po madaling malantayan. Napangiti ang ginang kaya't inabutan niya ng pandesal si May upang may makain ito sa eskwela. Bukod doon ay binalutan niya ng kanin at isda ang dalagita upang may pananghalian ito. Pinatahi niyang napunit na palda kay Aling Ana. Pailing-iling na lamang ito dahil sa dami ng sinulusin ang kanyang ginawa. Kaya't sinabihan niya si May na balikan siya sa susunod na araw. Maraming salamat po, Aling Ana. Sige, mauna na po ako. Marami ng mag-aaral ang lumalakad patungong paaralan. Madalas ay pinagtatawanan siya ng mga ito dahil sa tagpi-tagpi niyang uniforme. Ang puting blusa ay naninilaw na dahil sa pinaglumaan na rin yun ng anak ng kakilala ni Lola Sonita. Ngunit dahil mas nanaig ang kagustuhan makapagtapos ni May sa pag-aaral, ay hindi niya pinapansin ang panunukso sa kanya. Bagkus mas lalo pa niyang ginagalingan sa klase. Magandang araw po, Binibining Cruz. May dala po akong mga gulay. Sariwa po ito, nakakapitas lang po sa bakuran namin. Bumili ang guro dahil sa awa sa estudyante. Bagamat laking paghanga niya kay May dahil sa kasipagan nito. Ilang sandali na palingon si May sa batang umiiyak. Nakita niyang nadapa ito dahil itinulak ng isang estudyante. Dali-dali siyang tumakbo patungo sa kinaroroonan ng dalawa. Nakaalis na si Binibining Cruz, kaya't siya na lamang tumulong sa batang natumba. May sugat ka, bata. Sandali lang, may langis ako rito upang mabawasan ang hapdi niyan. Inahira ni May ang sugat ng bata. Ngunit nagulat siya nang bigla siyang itinulak ng nanay ng batang lalaki. Sinabi ng babae na kung ano-ano pang ipinapahid nito sa sugat ng anak, baka ma-impeksyon pa yun. Naku, hindi po. Sa katunayan, gamot po itong langis ng Madre Cacao sa mga sugat. Mabisa po ito. Imbis na magpasalamat sa pagtulong ni May sa kanyang anak, ay napasama pa ang dalagita.
Matalim pa nitong tinitigan ng dalagita bago lumakad palayo. Pinahiran pa niya ng panyo ang sugat ng bata upang matanggal ang langis na inilagay ni May sa gasgas nito. Naririnig pa ng dalagita na pinapagalitan pa ng babae ang kanyang anak. May bibili nito sa tindahan. Ngunit dumayo ang anak nang makitang isang kaklaseng nangangantsaw. Tao talaga, no? Imbis na magpasalamat sa ginawa ko, sa akin pa nagalit. Ay nako, makapasok na nga sa silid-aralan. Sumapit ang hapon. Tumunog ang batingaw. Hudyat na oras na yon ng uwian. Nagsitakbuhan ng mga bata palabas ng paaralan. Nasasagi pa nila si May na aligagang bitbit ang basket na may mga lamang paninda nito. Naisipan ni May na dumaan sa mga bahay upang maglako ng kanyang paninda. Ngunit itinataboy lamang siya ng mga tao at pinagsasabihan. Baka kung saan-saan pa niya raw pinupulot ang kanyang nilalako. Pansamantala siyang napatigil sa paglalakad nang marinig ang balita na pinapakinggan ng isang matandang lalaki habang nagpapahinga ito sa tumba-tumba nitong silya. Ayon sa balita, ay may natagpo ang buntis na wakwak ang tiyan sa loob ng kanilang bahay. Walang nakakaalam kung sino ang may gawa dahil maging ang kanyang asawa ay pinatay rin. Bukod sa nawawala ang sanggol na pinagbubuntis ng babae, ay nawawala rin ang laman loob nilang mag-asawa. Kaya't pinag-iingat ang mga tao dahil sa karumal-dumal na pangyayari. Maaari kayang aswang ang may kagagawanan sa kanila? Napahinto sa pag-iisip si May nang sitayin siya ng matandang lalaki kung ano ang ginagawa nito malapit sa kanyang bakuran. Lolo, magandang hapon po. May tinitinda po akong bawang, luya, okra, kalamansi at atis. Bumili na po kayo. Pandagdag lang po sa baon. Ngunit pinagtabuyan siya ng lalaki, kaya't umalis na lamang siya. Malayo-layo na siya sa paaralan at napadaan siya sa kasukalan. Sa di kalayuan ay may natatanaw siyang babae na pamilyar sa kanya ang mukha. Naalala niya na yun ang babaeng nakasabay nila ni Lola sa bus. Napangisi ito sa kanya at napansin niyang sinusundan siya nito. Napalunok ng sariling laway si May sapagkat batid niyang siya ang pakay ng babae. Nagpalinga-linga siya sa paligid, ngunit tanging sila lamang naroon sa kasukalan. Wala na siyang madadaanan papunta sa kanilang bahay bukod doon. Lumakad si May. Ganun na lamang ang pagsunod ng babae at sa tuwing humihinto siya, ay sa kinaroroonan niya ito patungo. Aswang kaya siya? Dali-daling tumakbo si May dahil sa kabang naramdaman. Laking gulat niya nang biglang sumulpot sa kanyang harapan ang babae at kumingisi ito sa kanya. Nag-iisa ka ata, Ineng. Gusto mo bang sumama muna sa akin bago ka umuwi ng inyong bahay? Marami akong pagkain doon. Hindi na po, Ale. Hinihintay na po ako ni Lola sa bahay. Maaga pa naman. Kung gusto mo, bibilhin ko na lamang yung mga paninda mo. Basta sumama ka sa akin. Papagalitan po kasi ako ni Lola kapag hindi ako nagpaalam sa kanya. At isa pa, hapon na rin po. Saglit lang naman tayo. Huwag ka mag-alala. Bibigyan lang naman kita ng pagkain eh. Uuwi na po ako. Pasensya na po talaga. Atras na lumakad ang dalagita dahil sa takot. Nanlilisik ang mga mata nitong napangisi kay May at mahigpit nitong hinawakan ng dalagita sa braso. Sasama ka sa akin o gusto mong kalat ka rin pa kita? Alam mo ba kung ano ang ginagawa ko sa mga batang matitigas ang ulo? Bitiwan mo ako! Ayoko sumama sa'yo! Binabali ko lang naman ang leeg ng mga batang may matitigas ang ulo. Alinga-linga si May sa paligid at nagdarasal na may mapadaan
upang makahingi siya ng tulong. Ngunit ni isang tao ay walang napapagawi sa oras na yun. Pahigpit ng pahigpit ang paghawak ng babae sa kanya, kaya nasasaktan na rin siya. Dinukot ni May ang bawang sa basket at pinisayon gamit ang mga kuko, dahilan para mga muyon. Napansin niya na nag-iba ang itsura ng babae at napakusot ito ng ilong, dahilan na magkaroon ng pagkakataong makalayo. Tumakbo siya, ngunit sinundan siya ng babae. Umiiyak na nagtago si May sa mga talahib. Lola, tulungan niyo po ako! Iyak na sambit ng dalagita. Naalala niyang sinabi ni Lola Sunita na ang katas ng daya po kalamansi ay makatutulong upang matagal maghilom ang sugat ng aswang. Kaya't dumampot siya ng sanga at sinaksak ang kalamansi hanggang sa lumabas ang katas nito. Nagulat si May nang bigla siyang hilahin ng babae sa buhok. Akala mo ba'y matatakasan mo ko? Wala ka ng kawala, bata! Bitiwan mo ako! Hinihintay na ako ni Lola sa bahay! Natatawa habang kinakaladkad ng babae ang dalagita. Natatakot may buong lakas na tinusok ni May ang sanga na may katas ng kalamansi sa babae. Tinamaan ito sa leeg, dahilan na masaktan ito. Ilang sandali pa'y napadaan si Nitoy. Hoy! Anong ginagawa mo sa bata? Bitiwan mo siya! Mababanag ang pagkainis sa mukha ng babae. Ngunit wala na itong nagawa dahil naaninaw niya ang itak na hawak ng lalaki na lumalakad patungo sa kanilang kinaroroonan. Pinitiwan ito si Maya at kumaripas ng takbo patungo sa kasukalan. Umahagulgol na dinampot ni Maya mga panindang nalaglag sa mga damuhan. Nilapitan siya ni Nitoy at inalalayang tumayo. Manong, marahil isa po siyang aswang. Gusto niyo po akong isama sa kanyang bahay, ngunit ayoko po. Tumahan ka na. Ihahatid na kita sa inyo. Hindi pa rin tumitigil sa kakaiyak si Maya hanggang sa makarating sila ng bahay. Mabuti na lamang ay napadaan si Nitoy sa lugar na yon upang maghanap ng mga kahoy na gagawing uling. Malayo pa lamang ay natatanaw na ni Lola Sunita ang kanyang apo kasama si Nitoy. Oh, bakit ganyan ang itsura mo, May? Ano nangyari sa iyong bata ka? Nakita ko pong kinakaladkad siya ng babaeng pinaghihinalaan niyang aswang. Mabuti na lamang napadaan ako. Kaya ayun, binitiwan siya nito. Ay, Diyos ko. Halika't gamutin natin ang mga galos mo. Hindi nagawang magsalita ni May dahil sa labis na takot. Kaya't napayakap na lamang siya kay Lola. Nakilala ni Lola Sunita ang lalaking naghatid kay Maya. Yun ang lalaking binentahan niya ng Bino Aguso. Iho, mukhang natatandaan kita. Kumusta na ang asawa mo? Ayun po, hindi na po sumasakit ang kanyang tiyan. Gaya po na sinabi niyo, lumabas ang mga buubong dugo. Tapol ba yun? Nasarapan na nga po siya eh. Baka meron pa po kayong binibenta riyan. Ah, meron pang 2. Sige Lola, kukunin ko na yan. Itong 80, hindi na po ako tatawad, may pera na po ako. Ikaw talagang bata ka. Maraming salamat sa paghatid mo kay May, ha? Mag-iingat po kay Lola. Lalo na't may nababalitang nilulusob ng mga buntis at mga bata kahit nasa loob ng kani-kanilang bahay. Sa hinuha ko'y aswang nga may kagagawa nun. Hay nako, naghahasik na naman ulit sila ng lagim. O siya, baka gabihin ka na sa daan. Huwag po kayong mag-alala, hindi ako mapapatay ng aswang na yun. Ah, siya nga pala. Dalhin mo tong langis ng Madre Cacao, pantaboy sa aswang. Ihaplos mo yan sa anak mo. Tsaka dalhin mo rin itong manunggal. Ihampas mo sa aswang sakaling makasalubong mo. Hindi niya kaya yan dahil mapapaitan siya. O sige po Lola, maraming salamat po.
Agad na umalis si Nitoy. Sa danay pinakikiramdaman niya ang paligid. Baka naroon lamang ang babaeng sumugod sa dalagita. Nakakarinig siya ng mga kaluskos, ngunit hindi magawang makalapit sa kanya. Mukhang ang takot sa manunggal ang aswang Ilalagay ko nga ito mamaya sa pintuan. Binalikan ni Nitoy ang mga kahoy na kanyang tinipon sa kasukalan at dinala ito patungo sa kanilang bahay. Agad niyang pinuto ng manunggal o makabuhay na halaman. Inilagay niya yon sa bintana at pintuan upang hindi makapasok ang aswang. Sinalubong siya ng kanyang asawa at kinuha nito ang dala niyang Bino Aguso. Dahil sa inuming yun na may kaunting anghanga, ay naging gamot na rin sa kumakata nitong lalamunan. Naging mahimbing rin ang kanyang tulog. Nagustuhan mo na talaga ang tinitinda ni Lola. Huwag kang mag-alala, mahal. Pag naubos yan, ibibili uli kita. Hinalikan niya sa noo ang asawa. Mahimbing na ring natutulog ang kanilang mga anak. Malapit lamang ang kanilang bahay sa Bienana, kaya kahit papano'y nakabalik siya ng trabaho dahil may nakakasama ang kanyang asawa at mga anak. Minsan ay nangunguling siya kapag wala pang trabaho bilang karpintero. Malalim ang mga sugat mo sa braso, Apo. Teka't magdidikdik muna ako ng dahon ng madre cacao. Sa gayon hindi ma-impeksyon tong sugat mo. Lola, ang babaeng nakasabay natin sa busang kumaladkad sa akin. Hindi po ako nagkakamali. Gusto niyo po akong isama pero umayaw po ako. Lola, natatakot ako. Baka abangan niya ulit ako sa daan. Sa susunod, magpisa ka ng bawang. O di kaya'y magdala ka ng dahon ng atis. Dahil nilalayuan nila ang amoy na yon. Ginawa ko na po ang magpisa ng bawang. Yun ang dahilan kung bakit niya ako binitawan. O sige, magpagaling ka. Sasamahan na lang kita sa paaralan. Sa gayon hindi ka naabangan ulit ng babaeng yon. Lumiban ka na lang muna bukas. Medyo malalim pa naman tong sugat mo. Hindi po pwede, Lola. May pagsusulit po kami bukas. Tsaka maghihilom din po ito. Titiisin ko na lamang po ang kirot. Magpahinga ka na muna riyan. Malapit na maluto ang langkang nilagyan ko ng dilis. Alam kong paborito mo tong langka Ang bango nga po. Matapos kumain ay nakatulog si May. Ramdam ni Lola na may masamang elemento sa paligid. Kaya't binudbud niya sa nagbabagang apoy sa pugo ng kamangyana. Pinatuyong hinimay na dahon ng madre cacao at makabuhay na halaman. Sa pamamagitan ng usok ay mababahuan ng aswang at hindi makakalapit sa kanilang bahay. Sa di kalayuan ay nangangati ang aswang at walang humpay na kinakamot ito ang katawan dahil sa usok na nalalanghap at sumasabay sa ihip ng hangin. Natipuhan ito si Maya, kaya't binalikan ito ang dalagita. Nagpakawala ng mahikang itim ang aswang upang bigyan ng sakit si Maya. Subalit sinalungat yun ni Lola Sunita. Dahilan na bumalik sa aswang ang ginawa nitong ritual. Tinamaan na ng lintik. Anong nangyari sa akin? Bakit parang sumakit ang tiyan ko? Makaalis na nga rito. Ringid sa kaalaman ng aswang na nagsagawa ng ritual si Lola Sunita. Panlaban sa mga palipad hangin, usog at iba pang itim na kapangyarihan na pinapakawala ng masasamang elemento. Dahil sa iba't ibang mga sangkap na pinatuyo na inilalagay sa apoy, ay nakalilikha ito ng di kaaya-ayang amoy na di matatagalan ng aswang at pantaboy rin sa negatibong enerhiya na bumabalot sa paligid. Sige, matulog ka lang, Apo. Ako na ang bahala sa elementong gustong kumuha sa'yo. Walang sino man ang maaaring manakit sa'yo. Napapaluhang tinitigan ni Lola ang apo habang ito'y natutulog. Labis ang pagmamahal niya kay Maya. Salat man sila sa pera, ngunit naging makulay ang kanyang buhay simula nang dumating ang apo.
Samantala, nagising si Mang Feliciano nang may marinig na malakas na atungal malapit lamang sa kanilang bahay. Sumilip siya sa siwang ng kanilang dingding at naninaw niya na may nakatuwad na nilalang na nakatingin sa kanilang bahay. Hindi siya nagkakamali na isa yung aswang dahil sa kakaiba nitong wangis. Ilang sandali pa'y lumakad ito patungo sa kanilang bahay. Dito ka pa talaga maghahasik ng naging na demonyo ka. Kinuha niya ang kalderong pinaglagaan ng bawang. Mainit-init pa yon na kanyang ininom. Sa bahay nila natutulog ang 3 taong gulang na kambal na apo dahil nakasanay na nitong makasama si Mang Feliciano. Ang isang kambal ay nasa mga magulang nito. Nakiramdam ang aswang sa paligid. Palinga-linga pa siya, baka may taong makakita sa kanya. Napangisi pa ito nang ibuka ang bibig na animoy hinihigop nito ang enerhiya ng bata. Lingid sa kalaman ng aswang na kinarga ni Mang Feliciano ang apo at inilipat sa kama katabi ng asawa at siya ang humiga sa sahig. Sa paghigop ng enerhiya ng bata ay unti-unti magkakasakit ito na humahantong sa kamatayan. Walang ano-ano'y itinarak ni Mang Feliciano ang kanyang karet sa siwang ng kawayan, kaya't bumaon yun sa ilong ng aswang. Binuhusan rin niya ng mainit-init na tubig na pinaglagaan ng bawang. Ganun na lamang ang palahaw ng aswang at pilit na binubunot ang patalim na bumaon sa kanyang mukha. Hindi magkamayaw ang aswang, kaya tumakbo ito palayo nang matanggal ang patalim sa kanyang mukha. Nalapnos din ang balat ng aswang dahil sa mainit na tubig na pinaglagaan ng bawang na binuhos sa kanya. Akala mo makukuha mong apo ko, ha? Laking pagkakamali mo naman pag-awi ka rito, demonyo ka! Lumabas ng kubo si Mang Feliciano. Maging si Nitoy na kanyang manugang ay lumabas rin dahil sa narinig na malakas na atungal. Tay, ano po ba yun? Nakakakilabot ang boses na yun, Naparito ang aswang nito, Gusto pang biktamay ng pamangkin mo. Isarado mo na mabuti ang bintana at pinto. Baka looban ng bahay nyo. Kakapanganak pa naman ni Gina. Nilagyan ko po ng makabuhay na halaman na binigay ni Lola Sunita, kaya siguro hindi makalapit sa bahay. Ako na maghahanap sa pesteng aswang na yon. Tsak di pa yung nakakalayo. Dito ko na lamang magbantay. Baka mapano pa ho kayo, Tay? Lumabas din ang iba pa nilang mga kapitbahay sa lakas ng sigaw ni Mang Feliciano habang hinahanap ito sa paligid ang aswang. Nagtulungan sila sa paghalughog ng bawat sulok at mga talahiban kung saan maaaring magkubli ang aswang. Nasugatan ko ang aswang. Hindi pa yung nakakalayo. Sigurado ako. Naririnig ng aswang ang mga taong naghahanap sa kanya. Nasasaktan may pilit itong tumatakbo palayo sa mga tao. Nabangga siya ng kasama nitong aswang, kaya't dali-dali siyang kinarga nito sa likuran at tumalon-talon palipat-lipat na mga puno. Hindi na naabutan pa ni Mang Feliciano ang aswang na sumugod sa kanilang bahay. Maliban na lamang sa mga patak ng dugo na kanyang nakikita sa kanilang dinadaanan. Hindi na namin siya naabutan. Pero nasisiguro kong nasaktan ko ang aswang na yun dito, Wala rin po ako nakita sa paligid. Maliksi ko magtago ang aswang na yun, Kaya kailangan maging mapagmatsyag tayo. Lalo na't napaka-agresibo ng aswang. At nababatid kong hindi lamang yun nag-iisa. Kaya nga po, Itay. O siya, bumalik na kayo sa inyong mga bahay. Bantayan niyo ang mga anak at asawa niyo. Ilang araw na inabangan ni Mang Feliciano ang pagbabalik ng aswang. Ngunit bigo silang mahuli ito. Sinasamahan na rin ni Lola Sunita si May sa eskwelahan at doon na lamang naglalako ng mga paninda sa mga kabahayan. Dahil sa lumang pananamit ni Lola Sunita, ay siya pa itong napagkakamalang aswang, kaya't umiiwas ang mga tao sa kanya. Ay, Neng, may kalamansi at mga sangkap ako sa pagluluto rito. Mura lang para sa'yo.
Ngunit tumingin na lamang sa kanya ang babae at nagpatuloy din sa paglalakad. May mga kakilala naman si Lola, kaya't yun na lamang ang bumibili sa kanya. May nagtitinda ng mga kakanin malapit sa paaralan at naging kaibigan ng mga nanay ng mga estudyante. Magiliw ang babaeng ito at palakaibigan. Ayon sa nakakakilala kay Adela, nasa kabilang baryo ito naninirahan. Ngunit nakapwesto ito malapit sa paaralan dahil pamangkin ito ng dating prinsipal na namayapa. Ang masayang mukha ay napalitan ng inis nang napadaan si Lola Sunita sa kanyang pwesto. Sinabihan niya si Lola na kung maaari lumayo ito sa kanya dahil nababahuan umano siya sa matanda. Maging ang mga nanay ng mga mag-aaral na tumatambay roon ay pinaalis si Lola. Hay nako, wala na talagang respeto ang mga kabataan ngayon. Ibang-iba sa kapanahunan namin. Nakasalubong ni Lola Sunita si Nitoy na susundo sa anak nito. Nag-uusap sila at doon na pag-alaman ni Lola na sinugod ng aswang ang bahay ng kanyang biyanana. Magkakilala kami ni Feliciano. Malugang ka pala niya. Opo, Lola. Kaya nga ho susunduin ko yung anak kong nasa 3 baitang eh. Natatakot po ako na baka umaaligid lang ang aswang. Mabuti nga po't narin lang po ako. Nagkakarpentero sa kabilang kanto. Talamak na talaga ang mga masasama sa ngayon. Malaki po talaga ang tulong ng mga langis at mga halaman na pangontra sa aswang na ibinigay niyo sa akin. Meron pa akong ginawa rito, iho. Abot to ng pinaghalong mga halamang gamot ng kakawate, aguso. Nilagyan ko rin ng manunggal. Gamot to sa mga sugat, kate at galis aso. Maaari mo tong gamitin na pangontra sa aswang. Ilagay mo lang sa apoy hanggang sa makalikha ng usok. Sige, Lola. Kukuha po ako. Kamusta na po si May? Ayun, ayaw talagang lumiban sa klase. Dahil may pagsusulit raw sila. Kaya dito muna ako. Kasi matumal talaga ang bentahan. Dahil itinataboy ako ng mga tao. Napagkamalan pa nila na ako ang aswang. Nako, sa ganda mong yan, Lola. Malayo na ikaw ang aswang. Nagkatawanan sina Nitoy at Lola Sunita. Ilang sandali pa'y lumabas na ng gate ang mga mag-aaral. Iniiwas na mga magulang ang kanilang mga anak kay Lola Sunita. Patakbong tinungo ni May ang kinaroroonan ni Lola. Apo, pinapupunta pala tayo ni Ana sa kanyang patahian. May ibibigay raw siya sa iyo. Talaga po ba, Lola? Iho, mauna na kami ha. May pupuntahan pa kasi kami ni Kimay eh. Mag-ingat po kayo, Lola. Ikumusta mo na lang ako kay Feliciano ha? Tumango ang lalaki at lumakad na rin ito palayo nang makita ang anak. Dahil sa balita tungkol sa aswang, ay hinahatid sundo na ng mga magulang ang kanilang mga anak sa paaralan. Dumiretso maglola sa bahay ni na Aling Ana. Ganun na lamang ang tuwa ni Kimay nang ibigay ni Aling Ana ang tinahin nitong bagong bestida na mula sa mga retaso sa kanyang patahian. Naku, ang ganda po nito, Aling Ana. Mataas po ang grado ko sa pagsusulit kanina. 1 buwan na lang po. Tiyak masusuot ko na po ito. Ang ganda ng kulay rosas na bestidang yan. Maraming salamat sa iyo, Ana. Kung ako lang hindi ko maibibili ng ganyang kagandang damit si May. Mababanag ang saya sa mukha ng ginang nang makita ang kasiyahan sa mga mata ni na May at Lola Sunita. Napalapit na rin ang maglola sa kanya, kaya kahit papano'y gusto din niyang mapasaya ang mga ito. Tinahian rin niya ng bagong bestida si Lola. Halos tumalon sa tuwa si Lola nang makatanggap ng regalo. Sumapit ang gabi. Nakarinig ng mga kaluskos si Nitoy sa paligid. Sumilip siya sa bintana, ngunit wala naman siyang nakita. Palakas ng palakas ang mga kaluskos na animoy pabalik-balik lamang sa paligid.
Batid niyang hindi magawang makalapit ang aswang dahil sa mga pangontrang inilagay nito sa paligid ng kanilang bahay. Kumaripas ito ng takbo palayo nang ilagay niya sa kanilang bakura ng baon ng nyog na may lamang apoy at doon niya ibinudbud ang abo na gawa sa sangkap ng mga halaman. Nalinaw niya na mahaba ang buhok nito. Hindi siya nagkakamali na isa itong babae dahil sa nakalaylay nitong dibdib at naglalangis pa ang buo nitong katawan. Sige lang, lumapit ka kung makakayanan mong amoy. Mabango ang amoy ng kamangyan na nilagyan ng abong sangkap. Ngunit sa mga aswang ay nakakahilo ito na halos hinahalukay ang kanilang mga sikmura. Buwisit talaga ang matandang yon. Kailangan niyang mawala sa aming landas upang malaya naming magawa ang pagsugod sa mga kabahayan. Nasaktan na ang aking ama. Hindi ako papayag na maging ako o si Inang ay magapi ng mga tao. Dahil nananalaytay sa dugo ni Lola Sonita ang pagiging manggagamot, nararamdaman niya na bumabalik na naman ang mga aswang upang maghasik ng lagim sa baryo. Gusto niyang tulungan ang mga tao, ngunit tinataboy lamang siya ng mga ito. Maging ang kanyang mga paninday tinatapon at napagkakamalan pa na siya ang aswang. Nakatagpo ang aswang ng bahay na walang pangontra, kaya pangisisang sumampa sa bubungan. Hinawi niya ang pawid ng bubong at doon tumambad sa kanyang harapan ang mahimbing na natutulog na mag-asawa kasamang dalawa nitong mga anak. Inilabas nito ang dila. Kahit hindi buntis at hindi sanggol ay kaya nitong patayin upang makakain lamang ng sariwang laman at dugo. Nagising ang ama na maramdaman na may mga laway na tumutulo sa kanyang pisngi. Nandilat ang kanyang mga mata nang makitang papalapit ang mahabang dila ng aswang sa natutulog niyang mga anak. Walang pagdadalawang isip na hinila niya ang dila ng aswang upang pigilan ito sa paglapit sa kanyang mga anak. Halos lumuwa ang mga mata ng aswang dahil sa naramdamang sakit, dahil naipit ang kanyang ulo sa kahoy na nasa bubong. Lintik! Bitawan mo ako, lalaki! Sigaw ng aswang, ngunit hindi pa rin siya pinakinggan ng lalaki. Nagising ang asawa at dalawang anak nito. Doon na naghilahan ng lalaki at ang aswang sa dila nito. Ayaw bitiwan ng lalaki ang dila ng aswang hanggang sa mahulog ito sa kanilang tinutulugan. Nagpambuno ang aswang at ang lalaki. Ganun na lamang ang palahaw na mag-iina. Sinabihan sila ng lalaki na humingi ng tulong sa kanilang mga kabaryo. Natatakot may sinunod na mag-iina ang pinag-uutos ng kanilang ama, hanggang sa mapadpad sila sa bahay ni Lola Sonita. Umahango silang humingi ng tulong sa matanda at ipinagbigay alam nila kung ano ang nangyari. O siya, May, dumito na kayo ng mga bata. Huwag niyong hayaan na maubos ang apoy sa pugon at wisik-wisikan mo ng abong sangkap ang apoy. Sa gayon ay hindi kayo magalaw ni Numan. Opo, Lola. Umiiyak ang dalawang bata habang nakayakap kay May. Ang isa ay kaklase pa niya. Ang bahay ni Lola Sonita ang pinakamalapit na kanilang maihingan ng tulong. Dinala ni Lola Sonita ang lahat ng mga gamit na maaaring pangontra sa aswang. Kumuha siya ng manunggal o makabuhay na halaman upang ipanghampas sa aswang. Napagtanto ng babae na hindi si Lola Sonita ang aswang na ipinagkakalat ng ilang mga magulang sa paaralan. Kaya humingi siya ng paumanhin sa matanda sa mali niyang paniniwala. Huwag kang mag-alala, Ineng. Ang importante sa ngayon, maililigtas natin ang iyong asawa. Ito ang madre kakao at dahon ng atis. Gumawa ka ng katas at ipahid sa iyong katawan upang layuan ka ng aswang. Gamitin mo rin itong makabuhay upang gawing sandata laban sa aswang.
Naaninaw ni Lola Sunita na dinadaganan ng aswang ang lalaki. Naroon na sila sa bandang hagdana, kaya't kumuha siya ng bunga ng atis sa kanyang basket at binato ang ulo ng aswang. Hinog na yun kaya't napipisa sa tuwing tumatama sa katawan ng kanilang kalaban. Buisit kang matanda ka! Kahit kailan ay wala ka ng tamang ginawa! Tatakas na sana ang aswang, ngunit hinila ng lalaki ang kanyang buhok at inuntog-untog ang kanyang ulo sa hagdan. Nahihilo na ang aswang dahil sa amoy ng atis at pausok na ginagawa ni Lola. Bagamat patuloy niya itong nilalabanan upang makatakas sa lugar na yon. Dahil sa malangis ang kanyang katawan ay nabitiwan siya ng lalaki at nagtagumpay itong makaalis sa naturang lugar. Maraming galos at sugat na natamo ang lalaki, kaya't inalalayan siya ni Lola Sunita at tinapalan ng mga halamang gamot ang mga sugat nito. Napadaan ang aswang sa bahay ni May. Naririnig niya ang iyakan ng mga bata, kaya't naisipan niyang puntahan ng mga ito. Ganun na lamang ang palahaw ng mga bata nang buksan nito ang bintana, subalit sinabuyan siya ni May ng asin at abong sangkap. Ganun na lamang ang palahaw nito, nawari na papaso. Sige, lumapit ka! Akala mo ba'y natatakot ako sa'yo? Isasaksak ko itong karet kapag hindi ka lumayo! Nagdalawang isip ang babaeng aswang na lumapit dahil nakikita niya sa mukha ng dalagita ang tapang at hindi patitinag sa kanya. Hinampas-hampas siya ni May ng makabuhay na halaman dahilan na masakta ng aswang. Paika-ika itong kumaripas ng takbo patungong kasukalan. Huwag na kayong umiyak! Wala na siya! Nawili sa paggamot ng mga sugat ng lalaki si Lola. Ilang sandali pa'y naalala niya ang kanyang apo at ang dalawang bata sa kanilang bahay. Kailangan na nating puntahan ng mga bata. Baka mapagawiro ng aswang. Inalalayan nilang tumayo ang lalaki at magkasamang nilakbay ang madilim na daan. Malayo-layo ang pamamahay sa baryo, lalo na sa tinitirhan ni Lola Sunita. Ilang bahay lamang ang naroon na malapit na sa bundok. Nadatnan ni Lola na nasira ang bintana ng kanilang barong-barong, kaya't gano'n na lamang ang pag-aalala nito sa mga bata. Lola, sinugod po kami ng aswang. Kaya lang natakot po siya sa mga halamang sangkap na isinabay ko sa kanya. Kaya hindi niya po kami nasaktan. Salamat naman kung ganon. Hindi na talaga mapipigilan ng kasamaan ng mga aswang na yon. Ang alam ko, hindi lang siya nag-iisa. Dahil ayon kay Nitoy, lalaki ang nakasagupa ni Feliciano. Naku, Lola, nakakatakot na po sila. Sakaling balikan po nila tayo. Gagamutin ko muna tong si Isko. Malalim ang sugat niya sa likod eh. Hanggang sumapit ang umaga, ay hindi na nakatulog ng maayos ang mag-anak. Pinapakiramdaman nila ang muling pagbabalik ng aswang. Ganoon na lamang ang takot ng mga bata sa aswang. Ngunit ang dahil sa mga pangontra ni Lola Sunita, ay hindi sila nasaktan nito. O ito, manunggal at madre kakao. Isabit ninyo sa labas ng inyong bahay. Sa gayon, iiwas ang mga to sakaling maisipan na bumalik. Laking pagsisisi ng Ale dahil sa hindi nito pagtrato ng mabuti kina Lola Sunita at May. Noon ay iniiwasan niya ang maglola dahil sa mga narinig na hindi maganda tungkol sa mga ito. Gayunpaman ay laking pasasalamat niya sa dalawa dahil naisalba ang kanilang buhay mula sa kamay ng aswang. Umugong ang balita tungkol sa aswang na sumugod sa bahay ng mag-anak. Noong araw na yon ay saradong tindahan na tinatambay ng mga magulang ng mga bata. Lingid sa kalaman ng mga ito na nagpapagaling si Adela kasama ang mga magulang nito. Mas marami pa ang pinsalang natamo mo kaysa sa amin ng ama mo, Adela.
Huwag kang magpapahuli sa mga taong yan. Pagkain natin sila, kaya dapat sila ang matakot. Ilang araw ang lumipas, ngunit hindi pa rin napapagawi si Adela sa kanyang tindahan na ipinagtataka ng kanyang mga kakilala. Galit ang naramdaman ni Adela sa mga tao, lalo na sa maglolang May at Lola Sunita, dahil sa kanyang sinapit. 30 taon nang nakakalipas buhat na mamatay ang dating prinsipal sa paaralan. Naging palaisipan noon sa mga tao kung ano talaga ang hinamatay nito, dahil malakas naman ito tuwing pumapasok sa paaralan. Pinangangambahan ng mga tao ang paghahasik ng lagim ng aswang na hindi nila nakikilala. Na ang prinsipal na si Binibining Molina ang siyang dahilan ng sunod-sunod na pagkamatay ng mga estudyante na tiyahin ni Adela. Sumapit ang araw ng parangala na pinakahihintay nila May at Lola Sunita. Maaga pa lamang ay nag-ayos na sila. Abay, ang ganda mo naman, Apo, sa damit mong yan. Bagay na bagay sa sapatos na ibinigay ng kaibigan mo. Talaga, Lola? Hindi ako makapaniwala na makakapagsuot ako nito. Hulog talaga ng langit yang si Ana sa atin. Tara na po, Lola. Baka mahuli na po tayo sa parangal. Isinuot din ni Lola Sunita ang bestidang tinahi ni Aling Ana na ibinigay sa kanya. Bagamat may parangal man sa paaralan, hindi pa rin niya nakalimutan na dalhin ang mga sangkap na pangontra sa aswang sakaling gabihin sila sa pag-uwi. Matalim na napatingin si Adela sa maglola nang napadaan ito sa kanyang tindahan. Bahagyang napasulyap sa kanya si Maya at napansin ito ang mga peklat sa pisngi ng babae. Ipinagwalang bahala na lamang niya yun dahil sa pananabik na makaakyat sa entablado. Naroon din si Mang Feliciano at Nitoy dahil makakatanggap rin ng parangal ang anak ni Nitoy dahil sa matalino ito. Lingid sa kanilang kaalaman na may mga matang nakamasid sa kanila. Matapos na makakyat ng entablado, ay napawi ang ngiti ni Maya nang mahagip ng kanyang paningin ang babaeng kumaladkad sa kanya. O Apo, bakit parang hindi ka masayang masabitan ka ng medalya? Lola, nakita ko po ang babaeng kumaladkad sa akin. Narito po siya. Nasaan? Andun po siya, malapit sa gate papasok ng paaralan. Pilit na inaaninaw ni Lola Sunita, subalit hindi niya nakita ang babaeng itinuturo ng apo. Abay, ang ganda niyo naman sa suot niyong damit May, mag-aaral ka ng mabuti sa kayo ni makaahon rin kayo sa kahirapan. Yan nga ang palagi kong sinasabi sa kanya. O, nasa na ang apo mo, Feliciano? Ayun, kasama ng kanyang mga magulang. Napadaan lamang ako rito upang panoorin siyang umakyat sa entablado. Alam mo namang hindi ko naranasan yan. Lalo na't grade 1 lamang ang natapos ko. Babawi ang ating mga apo sa hindi natin naranasan noon. Maiba lang ako, Sunita. Narinig kong may nakalaban daw kayong aswang. Oo. Kaso nga lang nakatakas siya. Babaeng aswang ang nakasagupa namin. Marahil magkasama sila ng lalaking aswang na aking nakalaban. Kinakailangan natin puksain ang mga halang na kaluluwa ng mga aswang na yun. Natatakot na ang mga bata dahil kahit sa loob ng bahay ay lumulusob sila. Kinalabit ni May si Lola Sunita at itinuro na naman ang babae. Nagtama ang kanilang mga paningin hanggang sa humalubilo ang babae sa maraming tao at nawala sa paningin ni Lola. Huwag ka matakot, Apo. Hindi ako papayag na saktan ka ulit ng babaeng yon. Ang ikinatatakot ko'y baka kayong saktan din niya. Hindi mangyayari yon. Alam mo bang minsan na akong nakasagupa ng aswang? Yun ay ang panahong ipinagbubuntis ng Lola Sonia mo ang nanay mo. Talaga po ba, Lola? Natitiyak kong napuruhan ko siya. Dahil nasaksak ko siya ng tansong patalim sa ulo malapit sa tenga.
Hindi ko nga lang nakita ang kanyang bangkay dahil nakayanan pa nitong makatakas. Inimbitahan ni Mang Feliciano sina May at Lola sa munting salo-salo sa kanilang bahay. Pinaunlakan naman yon ni Lola. Salamat naman kung ganon. Sa katunayan wala namang kami handa ni May eh. Nagluto kasi si Gina ng pansit. Kahit kaunting salo-salo lang iayos na. Nagkatay rin ako ng 3 manok. Tiyak luto na ang tinola ni Mrs. pagdating natin ng bahay. Abay, pinaghandaan niyo talaga ang araw na to ah. Habang masayang kumakain ay natanaw ni May mula sa bintana ang isang babae na nakamasid sa kanilang kinaroroonan. Animoy sinusundan sila nito kahit saan man ito magpunta. Lola, andyan na naman siya oh. Napatingin sina Lola at Mang Feliciano sa labas ng bahay. Do'y naaninaw nila ang babaeng matalim na nagmamasid sa kanila. Kaya't dali-daling lumabas ang Ginoo upang tanungin kung ano ang pakay nito. Subalit tumakad ito palayo. Pambihira namang babae yon. Kung may kailangan lumapit siya. Hindi yung tipong mananakot. Kung siya nga ang aswang, matakot nga siya sa pinatalas kong itak. Handang-handa ka na talagang gapasin ng paa ng aswang taya. Wag lang siya magkakamali. Bubutasin ko talaga ang ulo nun. Wala na talagang kadala-dala. Nung isang araw lang may narinig akong pinasok na bahay sa Karatig Baryo. Namatay daw ang 2 taong gulang na bata. Nakatakas ang nanay ngunit napilayan naman to. Meron pa ba kayong abong sangkap? Marami-rami pa po, Lola. Bukod sa pantaboy ng aswang ay pampahimbing din to ng tulog. Hinatid ni Nitoy sina Lola at May sa tinitirhan nito matapos ang salo-salo. Habang papauwi ay nabangga ng lalaki si Adela. Kakilala nito ang babae na siyang nagtitinda sa labas ng paaralan. Nanindig ang mga balahibo ni Nitoy sa hindi maipaliwanag na kadahilanan. Hahawakan sana siya ng babae sa noo, ngunit bigla niyang nahawi ang kamay ng babae. Ano bang kailangan mo? Kanina pa kita napapansin na sumusunod sa amin. Alam ni Nito yung ginawa ng babae. Sa pamamagitan ng tampong ay maaaring kontrolin ng babae ang kanyang isipan o di kay bigyan siya ng sakit na ikamamatay niya. Tinulak niya ang babae at napahawak siya sa kanyang patalim na nakasukbit sa kanyang tagiliran. Biglang napaatras si Adela at tinitigan ito ng matalim si Nitoy. Ilang sandali lumabas ng talahiba ng ina nito at pangising lumapit sa lalaki. Naaninaw ni Nitoy na baliktad ang kanyang replika sa mga balintataw ng mga babaeng kanyang kaharap. Pagtiisan na muna natin ang isang ito bago natin sugurin ang matandang pakailamera. Ikaw! Nakikilala kita! Ano ang pakay niyo sa akin? Binunot niya ang patalim sa kanyang tagiliran nang akmang lalapit sa kanya ang babaeng may katandaan. Nanlilisik ang mga mata nito. Naanimoy takam na tinititigan siya mula ulo hanggang paa. Sinugod siya ng matandang babae, kaya't itinulak niya ito. Hindi mawari ni Nito ang lakas ng kanyang kalaban. Ngunit hinataw niya ito gamit ang patalim. Ganun na lamang ang sigaw ng babae nang masugatan ito sa braso. Pinagtulungan nilang sugurin si Nitoy hanggang magpagulong-gulong si Adela at Nitoy sa damuhan. Hindi nagpatinag si Nitoy sa babaeng sumusugod sa kanya. Naalala niya ang abong sangkap na ibinigay ni Lola Sonita. Dinukot niya sa kanyang bulsa at pinunit ang plastik. Dumakot siya at inilapat sa mga mata ng babae ang abong sangkap. Gayon na lamang ang palahaw nito nang mapaitan at mapuwing ang kanyang mga mata. Malakas niyang itinulak ang babae upang makalayo sa kanya. Tumakbo ang matandang babae patungo sa kinaroroonan ni Nitoy. Ngunit bago pa man niya masaktan si Nitoy, ay sinabuyan na siya nito ng abong sangkap. Bahagya itong napatras at mababanag ang takot sa mukha nito. Sige, lumapit ka! Hindi ako magdadalawang isip ng patayin ka! Pati ang anak mo!
Kayo ang mga aswang na naghahasik ng lagim sa baryo. Mga halangang kaluluwa na walang awang pumapatay ng tao. Kayo ang marahas sa mga katulad naming aswang. Kayo ang dahilan kung bakit namatay ang aking kapatid. Hindi pa ba sapat ang mga buhay na kinitil nyo upang gawing pagkain? Yun ang papel nyo sa mundo, ang maging pagkain naming mga aswang. Dahil wala kayong ginawa, kundi ang tugisin kami. Dahil pumapatay kayo, kahit ng mga inosenteng bata. Ang dami mong satsat. Wala naman kayong pinagkaiba sa aming mga aswang dahil maging kayo ay makasalanan. Mamamatay tao rin katulad namin. Huwag mo nang itama ang mali. Dahil sa baluktot mong paniniwala, hindi kayo tutugisin kung hindi kayo pumapatay. Inataw ni Nito yung matandang babae gamit ang kanyang itak, ngunit mabilis itong nakailaga. Maging si Adeline nagngingit-ngit sa galit sa lalaki dahil muntik na siyang mabulag sa ginawa nito. Muli niyang sinugod si Nitoy, ngunit sa pagkakataong yun ay nasaksak siya ng lalaki at natamaan siya sa tiyan. Paulit-ulit siyang inundayan ng saksak ni Nitoy. Hindi pa nakontento ang lalaki. Hinalukay pa niya ang tiyan nito upang makasiguro na mapapatay niya ang kalaban. Sumuka ng dugo si Adela at bumulagta ito sa damuhan. Ganun na lamang ang palahaw ng kanyang ina dahil nakikita nito ang anak na pasinok-sinok na humihingi sa kanya ng tulong. Anong ginawa mo sa aking anak? Lapastangan ka! Subukan mo lang galawin ni isa sa pamilya ko. Hindi lang yan ang aabuti mo sa akin. Walang hiya ka. Pagbabayaran mo ang ginawa mo sa aking anak. Biglang tinubuan ng matalim na pangil ang babae. Bumuhaghag ang buhok nito at naglalangis ang buo nitong katawan. Nagpapalit-palit din ito ng anyo bilang malaking pusa habang sinusugod si Nitoy. Ganun na lamang ang paghahanda ng lalaki sa paglapit sa kanya ng kalaban. Hindi mapakali si Lola Sonita sapagkat may nararamdaman siyang hindi kaaya-ayang nangyayari sa paligid. May, gumawa ka nga ng apoy at ilagay mo ang baga sa baon ng niyog. Maghahanda lang ako ng ating gamit at mga sangkap na maaaring panlaban sa masasamang nilalang. Saan ba tayo pupunta, Lola? Basta, may nararamdaman akong panganib. Pakiwari ko'y malapit lang dito sa atin eh. Sige, Lola. Magsisiga lang po ako. Inilagay ni Lola sa bayong ang lahat ng mga sangkap pangontra aswang. Matapos na mailagay ni May ang baga sa baon ng nyoga, ay nilagyan niya yun ng abong sangkap at kamangyana hanggang sa magsimula na itong umusok at mangamoy. Hawak ni May ang dalawang makabuhay na halaman sa isang kamay nito. Sa oras na yun ay hindi siya nakakaramdam ng takot. Kahit alam niyang may susugurin na naman silang aswang. Ang sa isip niya ay tulungan si Lola sa kalaban nito. Gamit ang gasera na nagsisilbing liwanag sa madilim na paligid, ay tinahak nilang dalawa ang daan hanggang sa unti-unting naririnig nila ang mga boses. Parang boses po yun ni Manong Nitoy. Oo nga, halika apo, tulungan natin siya. Hindi pa siya nakakauwi. Tumambad sa paningin ni na Lola Sunita ang nagpapambunong aswang at Nitoy. Pilit na sinasangga ng aswang ang patalim ng lalaki na lumalapat sa kanyang katawan. Ilang sandali pa'y nahagip ng paningin ni Lola ang isa pang aswang. Batid niyang isa yung lalaki. Bagamat matanda ni gusto pa rin itong labanan ng aswang. Ilapag mo muna ang bao dyan sa tabi ng puno at tutulungan ko si Nitoy. La, dumito na po kayo. Baka mapano pa po kayo. Ako na po ang tutulong kay Manong. Nagpiga ng dahon ng madre kakao si May at hinaplos ang katas sa buo niyang katawan. Hawak ang dalawang mahabang makabuhay na halaman na mistulang naging latigo. Kaya ko pong kalabanin at iwasan ng mga aswang na yan. Sapat na itong aking sandata upang matalo sila. Ayokong masaktan ka pa.
tumakbo si May patungo sa kinaroroonan ni Nitoy at ang kalaban nitong aswang. Walang humpay na hinampas niya ang aswang gamit ang mga makabuhay na halaman. Bagamat nasasaktan man ang aswang sa ginagawa ng dalagita, tinitiis nito ang sakit at patuloy na nilalabanan si Nitoy. Pinitiwan nito si Nitoy at nabaling ang pansin nito kay May. Tumalon siya sa harapan ng dalagita. Kinakabahan may muli siyang hinampas nito dahilan na napatras ang aswang sapagkat hindi niya nakayanan ng pait at pangangati sa katawan. Anong nakain mo't bigla ka na lamang tumapang, bata? Lubayan mo na kami! Naminog ang mga mata ni May nang biglang may bumulusok na lalaking aswang mula sa itaas ng puno, malapit sa kinaroroonan ni Lola Sunita. Tila lasing ito nang bumangon dahil pasuray-suray itong lumakad. Animoy lahat ng usok na pinapausok ni Lola mula sa bao ay kanyang nalanghap. Lubayan? Tingnan mo ang ginawa ng walang yang lalaking yan sa aking anak. Sa tingin niyo ba'y lulubayan ko kayo? Hindi man namin kayo mapatay sa ngayon, ngunit titiyakin namin na babalik kami upang patayin kayong lahat. Hindi na nakayanan ng mag-asawang aswang ang pinapausok ni Lola gamit ang abong sangkap at napapaitaan sa makabuhay na halamang hinahambalo sa kanila. Tumakbo ang amang aswang patungo sa bangkay ni Adela at kinarga ang anak ng tumakas. Sumunod din ang inang aswang sa asawa nito. Ngunit bago pa man makalayo ay hinampas ng babaeng aswang gamit ang buntot nito si Lola Sunita, dahilan na matumba ang matanda. Umaripas ng takbo si May upang tulungang bumangon si Lola. Ganun na lamang ang kanyang pag-alala. Lola, dahan-dahan lang po. Lokong aswang na yun Aalis na lang, mananakit pa. Sadyang mapanganib ang mag-asawang aswang na yun. Hindi ko sukat akalain na anak niya ang tindera sa labas ng paaralan. Kaya pala sunod-sunod ang mga kabahayang pinapasok ng mga aswang dahil sa tulong ng kanilang anak. Hindi ko lubos maisip na aswang din si Manang Adela dahil marami siyang mga kaibigan sa paaralan. Ginamit niya ang pagiging malapit niya sa mga tao. Nang sa gayon mapadali ang kanilang paghahasik ng lagim dito sa baryo. Hindi pa ganong kalakas si Adela sapagkat ilang buwan pa lamang itong naging ganap na aswang kaya't napatay siya ni Nitoy. Kinakaibigan niya ang mga magulang ng mga bata at tinutunto ng mga bahay. Sa gayon ay mapapadali ang kanilang pambibiktima. Kaya niyo bang lumakad, Lola? Mabuti pa, doon na ho kayo sa bahay. Nasisiguro kung babalik ang mga aswang na yun upang ipagiganti ang pagkamatay ng kanilang anak. Mas mainam na magkakasama po tayo upang di na rin po ako mag-alala sa kaligtasan niyo. O sige, bumalik na lang tayo sa bahay ninyo. Naabala ka pa namin, iho. Pabalik-balik lang ang ginagawa natin, Lola. Ihahatid tayo ni Kuya sa bahay tapos pabalik na naman tayong muli sa kanila. Ikaw talagang bata ka. Kung hindi dahil sa mga aswang na yon, hindi naman natin to gagawin. Tayo na't lumalalim na ang gabi. Inalalayan ni Nitoy si Lola habang nilalakbay ang daan patungo sa kanilang bahay. Hindi siya makapaniwala na napaslang niya ang anak ng aswang. Batid niyang babalik ang mga ito at mas lalong nanganganib ang buhay ng kanyang pamilya. Bukas na lang po natin kunin ang mga gamit niyo. Sa ngayon, mas makabubuti na sama-sama tayo hanggang sumapit ang umaga. Nakiramdam silang tatlo habang tinatahak ang daan. Sakaling biglang sumulpot na naman ang mga aswang. Bagamat nakarating sila ng bahay ng ligtas. Oh, bakit bumalik kayo? Ano nangyari sa'yo Nitoy? Bakit may mga sugat ka? Nakalaban ko ang mga aswang. Pamilya sila at napaslang ko po ang kanilang anak na isang tindera ng mga kakanin sa labas ng paaralan. Kung di ako tinulungan nila Lola at May, siguro napatay na nila ako. Kailangang isarado ng mabuti ang lahat ng pwede madaanan ng aswang. Kukunin ko lamang ang aking mga patalib at walis tingting na hindi pa nagagamit. Inilagay ni Mang Feliciano sa pintuan ng bagong walis tingting. Sa pamamarang yun
ay mahihirapan ang aswang na makapasok sa kanilang bahay. Hindi man kapanipaniwala, ngunit tila may kung anong pwersa na pumipigil sa mga aswang gamit ang walis tingting na nakatayo sa pintuan. Inilatag ni Mang Feliciano ang banig na tutulugan ni Lola Sunita. Sama-sama silang lahat sa iisang bubong. Sa gayon ay mapoprotektahan nila ang isa't isa. Mas maluwag ang bahay ni Mang Feliciano kaysa sa bahay ni Nitoy. May 3 kwarto yun at walang umuuko pa sa isang kwarto. Kaya doon pansamantalang natulog ang maglola. Pagpasensyahan nyo na ang abalang na idudulot namin ni May, ha? Hindi na kayo iba sa amin. Pamilya na ang turing namin sa inyo. Tama po si Itay, Lola. Tsaka kung hindi dahil sa tulong ninyo, siguro nilapan ako ng mga aswang na yon. Nilinis at ginamot ni Lola Sunita ang mga sugat na natamo ni Nitoy. Habang si Mang Feliciano ay pasilip-silip sa siwang ng kanilang dingding at nagmamatsyag sakaling bumalik ang mga aswang. Adela, gumising ka anak. Huwag mo kaming iwan ng tatay mo. Mainit-init pa ang katawan ni Adela, ngunit hindi na ito gumagalaw. Pilit na ginagamot ng kanyang ina't ama ang malalim na sugat ng kanilang anak. Bagamat hindi na tumitibok ang pulso nito. Pinahira nila ng langis ang katawan ng anak at ginagawa nila ang lahat upang buhayin ito. Subalit hindi na nakayanan ni Adela ang malalim na saksak sa kanyang katawan. Adela anak, hindi ako titigil hanggat hindi ko napapatay ang lalaking yun. Maging ang pakailamerang matanda. Sisingilin ko sila sa ginawa nila sa'yo. Gumagulgol na niyakap ng inang aswang ang anak. Maging ang kanyang ama ay labis ang nararamdamang paghihinagpis. Hindi nila inilibing ang anak. Bagkus pinahiga lamang nila ito. Binihisan ito ng ina, katulad sa natutulog lamang. Magpahinga ka na muna. Alam kong napagod ka sa araw na ito. Huwag kang mag-alala. Manunumbalik din ang iyong lakas. Pangiti ngunit naluluhang sinasambit ng ina. Hinahaplos-haplos pa ito ang buhok ng anak. Tuluyan nang nanigas at namutla ang katawan ni Adela. Ngunit kinakausap pa rito ng ina na animoy buhay. Kinabukasan ay sinamahan ni Mang Feliciano sina May at Lola upang kumuha ng mga gamit sa kanilang bahay. Maging ang mga sangkap na tinitinda ay dinala ni Lola. Doon na po ba tayo titira, Lola? Pansamantala lang naman, Apo. Kung hindi na talamak ang paghahasik ng lagim ng mga aswang, babalik din tayo rito. Pwede naman kayong manirahan doon hanggat gusto nyo. Lupa ko naman yun Kaya't maaari kayong magtayo ng kubo. Tutulungan namin kayo ni Nitoy. Magkaganon may hindi na po masyadong malayo sa paaralan, Lola. Lalo na't magsesekundarya na po ako sa susunod na pasukan. Wala nang magawa si Lola kundi ang pumayag na lamang sa inialok ni Mang Feliciano. Sinabihan siya na matandang lalaki na maaari siya magtanim sa bakanting lupa sa loob ng bakuran. Iniisip rin niya na mas makakabuti yon sa kanila ni May upang sila'y may makasama. Tumatanda na rin siya at hindi habang buhay ay maalagaan niya ang kanyang apo. Ilang araw ang lumipas. Naging payapa ang baryo mula sa paglusob ng mga aswang. Ngunit hindi naging kampante si Lola Sunita sapagkat nararamdaman niyang umaaligid lamang sa paligid ng mga ito. Muli silang naglako ni May ng mga gulay. Sa di kalayuan ay nasipat ng kanyang paningin ang nakatayong babae, habang sa kabilang kalsada ay nakaabang ang lalaki. Lola, ayun ang lalaking kasama ng babaeng aswang. Inaabangan niya tayo sa daan. Huwag kang matakot, Apo. Parati akong handa anumang oras sa kanilang pagbabalik. Kiniskis ni Lola Sunita ang 2 tansong patalim. Kaya nakalikha ito ng ingay na hindi kaaya-aya sa pandinig ng mag-asawang aswang. Kasabay ng pagkiskis ng mga tanso, umusal si Lola ng mga katagang hindi maintindihan ni May.
Naaninaw ng dalagita na tinatakpan ng lalaki ang tenga nito at inis na tumalilis ng takbo sa kasukalan. Lola, umalis na po siya sa kalsada. Maaari na po tayong makadaan. Bakit parang ayaw niya sa tunog ng kiniskis na tansong patalim? Dahil nakakabingi yun sa kanilang pandinig. Lalo na't may kasama pang orasyon. Ay, ganun po ba yun, Lola? Ang dami niyo pong alam kontra sa mga aswang. Kabilugan ng buwan na. Pinapagaspas ng inang aswang ang mga dahon sa katawan ng bangkay ni Adela. Habang ang kanyang asawa'y nakatunganga lamang at tinitingnan ang kanyang ginagawa. Sunod-sunuran lamang ang lalaki na animoy wala ito sa tamang wisyo. Ang patay ay mabubuhay sa ilalim ng itim na kapangyarihan na nagmula pa sa aking mga ninuno. Nanlilisik pa ang mga mata ng babae at itinaas ito ang dalawang kamay at dahan-dahang ipinikit ang mga mata habang umuusal ng mga salita. Napahinto sa pagsambit ng mga kataga ang babae at napalingon sa kanyang asawa. Hindi pa ito ang tamang panahon upang lumusob sa mga kabahayan. Naging maalam na ang mga tao sa paggamit ng mga pangontra dahil sa matandang yon. Tiyak mahihirapan lamang tayo. Ang dapat nating gawin sa ngayon ay ang magpalakas. Sa muling pagbabalik ni Adela ay sama-sama nating papatayin silang lahat. Pinigilan nito ang asawa na umalis nang magpalit ito ng anyo bilang aswang. Ihirang nakakapagsalita ang lalaki. Tanging nakikinig lamang ito kung ano man ang iniuutos at sabihin ng asawa nito. Tumango siya at muling bumalik sa kanyang pwesto. Hindi ako nagtagumpay noon na muling buhayin ng aking kapatid. Ngunit sisiguraduhin kong magtatagumpay ako ngayon sa muling pagkabuhay ng aking pinakamamahal na anak. Muli nitong hinampas-hampas ang dahon sa katawan ni Adela, kasabay ng pagpahid ng langis sa buong katawan nito. Paulit-ulit niyang binubulungan ang tenga ng anak at pinatakan ng laway ang bibig ni Adela. Ilang sandali na imulat ng bangkay ni Adela ang kanyang mga mata, ngunit maputla pa rin ang kanyang balat. Hindi na ito kagaya ng dati, sapagkat nabuhay lamang ito sa tulong ng itim na kapangyarihan. Nagtagumpay ako! Buhay ka, anak! Niyakap nito si Adela, ngunit wala man lamang reaksyon ng nabuhay na bangkay. Tumutulo pa ang laway nito habang lumalabas ang uod sa mga mata nito. Bukas na tayo maghahanap ng pagkain. Magpahinga ka na muna, Adela. Hinintay namin ang itay mo ang iyong pagbabalik. May mga anak ang lalaking yon. Pinapangako ko na ang kanyang mga anak ang iyong makakain. Sariwa yun at nasisiguro kong masasarapan ka. Nakatingin lamang si Adela sa kanya habang siya'y nagsasalita. Ibinuka ni Adela ang bibig nito at akmang kakagatin niya ang ina. Ngunit pinigilan siya nito at pansamantalang itinalin sa kahoy upang hindi makalis. Wala na ito sa sariling isip, kaya't hindi na nito alam ang ginagawa. Tanging kumain na lamang ng tao ang kaya nitong gawin. May malaking dagang napadaan sa harapan ni Adela, kaya't dinampot niya ito at walang pakundangang sinakmal. Walang natira sa bahagi ng daga. Tumatalsik pa ang dugo nito habang ninunguya ni Adela. Gutom na gutom ka na, anak. Pasensya ka na at umabot sa 3 araw na hindi ka nakakain. Huwag kang mag-alala. Bukas ay kukuha ko ng pagkain mo. Hindi nakapaglako ng mga gulay sina Lola Sunita at Maya dahil tinulungan ng dalagita si Gina sa paglalaba. Labis ang pasasalamat ni Gina dahil malaki ang naitutulong ni May sa kanya, lalo na't marunong din itong magbantay ng bata. Naging panatag din ang loob ng panganay na si Jimbo kay Maya dahil magkasama silang nagbabasa ng libro tuwing hapon. Uy Jimbo,
Huwag ka lumabas ng bakuran ha. Baka may masasamang loob na mga pagawi. Bantayin mo ang kapatid mo. Sa gayon ay makapagpahinga naman ang iyong inay. Huwag po kayong mag-alala, Manong. Mabait nga po itong si Jimbo eh. Magkasama po naming binabantayan si baby para naman makapagpahinga si Manang Gina. Aalis na ako ha. Hinihintay na ako ni na Jose at Garding eh. Mag-ingat kayo rito. Opo, Manong. Mag-ingat rin po kayo. Dinuduyan ni Lola ang 3 buwang gulang na sanggol habang nagsasampay ng mga labahin si Gina. Bigla silang nakalanghap na nakakasulasok na amoy na sumasama sa hangin. May patay na daga ba? Bakit ang baho? May, pakitingnan nga dyan sa labas ng bahay. Kanina wala pa eh. Nagwalis naman po ako kanina. Wala naman po ako nakitang patay na daga o palaka. Biglang sumigaw si Gina nang tumambad sa kanyang paningin ng babaeng nasa kanyang harapan. Kinakalampag nito ang bakuran at pilit na pumapasok. Lumabas ng bahay si Lola Sunita at pinabantayan ng natutulog na sanggol kay Maya. Hindi makapaniwala si Lola na doon nagmumula ang nakakasulasok na amoy. Maging ang ina at kapatid ni Gina ay nagulantang dahil sa baho ng babae. Halika Gina, pumasok tayo sa bahay. Hindi to maaari. Sandali lang at may kukunin ako. Kinuha ni Lola ang abong sangkap at isinaboy sa babaeng naaagnas sa labas ng bakuran. Sa tuwing dumadampi ang abo sa kanyang balat, ay tila umuusok ito. Nanlilisik ang mga mata nitong tinitignan si Lola Sunita. Lumabas ng bakuran si Lola. Bitbit ang makabuhay na halaman at hinahampas ng paulit-ulit ang babae. Pumapalaho ito dahil nakakaramdam ng sakit sa tuwing sinusugod siya ni Lola. Hindi nagkamali si Lola Sunita na si Adela yun. Gusto siya nitong sakmalin, ngunit hindi nito magawa dahil nasasaktan siya sa ginagawang paghahambalos ni Lola gamit ang manunggal. Patay ka na! Hindi ka nararapat mabuhay! Dumating si Mang Feliciano galing sa pangunguha ng mga dahon ng nyog na gagawing walis tingting. Malayo-layo pa lamang ay nadidinig niya na ang ingay na nagmumula sa kanilang bakuran. Nadatan niya si Lola Sunita at ang kanyang asawang si Aling Lina na nagtutulungan sa pagpapalis sa babaeng pinagmumulan ng nakakasulasok na amoy. Anong nangyayari dyan? Sino bang kaaway ninyo? Naminog ang mga mata ni Mang Feliciano at hindi makapaniwala nang lumingon sa kanya ang babae. Mistulang amaranhig ito sa kanyang paningin. Nabaling ang atensyon nito sa kanya, kaya't patakbo siya nitong sinugod. Halos masuka siya dahil sa baho ng babae at inuud pa ang balat nito sa mukha. Bitiwan mo ako! Grabe! Ang baho! Ngunit pilit nitong nilalapit ang ngipin sa pisngi ng lalaki upang kagatin. Tumakbo patungo sa kanilang kinaroroonan si Aling Lina at paulit-ulit na hinambalos gamit ang pandakot ang ulo ng babaeng sumusugod sa asawa. Natapyas ang kalahating mukha ng babae sa ginawa ni Aling Lina. Paulit-ulit rin siyang tinadyakan ni Mang Feliciano hanggang sa tuloy na siyang nakalayo. Animoy hindi man lamang nasakta ng babae. Tumayo ito at pinilig-pilig lamang nito ang ulo. Dumadami na ang mga tao, kaya tumakbo ito patungo sa talahiban. Ngunit nakasulubong siya ng mga taong nangangahoy, kaya't yun naman ang kanyang biniktima. Nasugatan sa balikat ang isang lalaki dahil kinagat siya ng babaeng naagnas. Gamit ang palakol ay hinambalos siya ng binatilyo sa likod, kaya't nabitiwan ng babae ang lalaki. Bahagyang napatras ang binatilyo dahil sa takot. Nangangatog ang mga kamay nito habang inaambaan muli ng palakol si Adela. Kinuha ng ama ang palakol sa anak. Masakit man ang nasugatang balikat
ay walang pagdadalawang isip na tinabas niya ang binti ng babaeng naagnas ng paulit-ulit. Hanggang sa maputo ng dalawang binti nito. Ngunit gumapang lamang ito palapit sa kanila. Tinabas din ng lalaki ang ulo nito. Nagpagulong-gulong ito sa damuhan habang ang katawan nito'y patuloy pang gumagalaw. Patakbong tinungo ni namang Feliciano ang kinaroroonan ng mag-ama. Hindi sila makapaniwala na kahit wala na itong ulo at binti, ay nagagawa pa ng katawan nitong mga kilos. Mambihirang nilalang yan. Sa tanang buhay ko ay ngayon lamang ako nakakita ng ganyang uri ng aswang. Kahit umagi lumulusob at saka gumagalaw pa ang katawan kahit wala ng ulo. Nagtulungan ang mga kalalakihan na gumawa ng apoy. Sa gayon ay sunugin na lamang ang parte ng katawan ng kakaibang aswang na kanilang nakalaban. Nang sa ganon ay hindi na ito makapambiktima pang muli. Itinapon ng mga tao sa apoy ang katawan nito hanggang sa tuluyan na itong matusta. Nagising ang inang aswang. Napabalikwas siya ng bangon nang maninaw na wala na ang anak sa puno na pinagtalian nito. Natagpuan niyang putol na ang lubid, kaya't gano'n na lamang ang pag-alala nito kay Adela. Adela anak, nasan ka? Hinanap niya ito sa paligid ng kanilang dampa, ngunit wala na ito roon. Ginising niyang naghihilik na asawa upang hanapin si Adela. Naluluha na ito dahil hindi niya matagpuan ang anak. Napansin niya ang mga bakas ng paa nito sa daan. Nasisiguro ng babae na nakalayo na ang anak, kaya't hinanughog nila ang gubat hanggang sa mapadpad siya sa mga taong nagsisiga. At naririnig niya ang mga sinasabi ng mga ito tungkol sa kakaibang babae na naagnas. Doon niya napagtanto na marahil ay napatay ng mga ito si Adela. Pigil ang kanyang pag-iyak. Nakita pa niya na inihagis ng isang lalaki sa nagliliyab na apoy ang binti ng tao. Kaya't palakas ng palakas ang kabog ng kanyang puso dahil sa galit na nararamdaman. Adela anak, hindi pa ito ang tamang panahon upang ikay lumusob sa mga walang hiyang mga tao. Ngunit sisikapin kong pagbayarin sila sa ginawa nila sa'yo. Puyumang kamaong umalis ang babae sa lugar na yon dahil sa labis na paghihinagpis at sama ng loob. Hindi man nagsasalita ang ama ni Adela, ngunit namumutawi sa mukha nito ang lungkot nang ipaalam ng asawa ang ginawa ng mga tao sa kanilang anak. Gabi-gabing umaatungal ang amang aswanga, pahiwatig ng kanyang pagdadalamhati. Nagimbal ang mga tao dahil isa-isang sinugod ng aswang ang kanilang mga tahanan. Nagdulot na naman yun ng takot at pangamba sa baryo. Hindi namin pahihintulutan na maging payapa ang inyong mga buhay. Mamumuhay kayo ng may takot hanggang kami ay nabubuhay. Hinawi ng babaeng aswang ang mayayabong na damo habang nakamasid sa bahay ni Nanitoy. Hindi magawang makalapit ang mga aswang sa mismong bahay dahil sa mga pangontrang inilagay nito. Sige, matulog ka na, May. Ako na lamang ang bahala sa pausok. Ramdam kong nasa paligid lamang ang aswang. Lola, baka pumasok po sila at saktan tayong muli. May, huwag ka mag-alala. Marami-raming manunggal ang inilagay ni Nitoy sa paligid. Hindi na nila makakayanan pa yon. Napayakap ang dalagita kay Lola Sunita. Natatakot siya baka maging si Jimbo at ang sanggol na si Nene ay saktan ng mga aswang. Napatigil sa paglalakad si Mang Feliciano at ang dalawang kapatid nito. Nasipat ng kanilang paningin ang dalawang aswang na nagmamasid sa kanilang bahay. Nanggaling sila sa lamay ng kanyang kumpare, kaya't hating gabi na sila nakauwi. Dahan-dahan silang nagkubli sa likod ng puno at sinenyasan niya ang dalawang kasama. May mga dala silang mga itak kahit saan man sila magpunta. Ang mga apo ko pa talagang isusunod nyo, ha? Hindi ako papayag na masaktan nyo sila.
Sambit ng Ginoo sa kanyang isipan na pasinghot-singhot ang lalaking aswang na animoy nakikiramdam sa paligid. Hindi na pinatagal ni Mang Feliciano. Hinagis niya ang itak patungo sa likuran ng nagmamanman na aswang. Tumama ito sa bandang puwetan ng lalaking aswang, kaya't umatungal ito ng malakas. Gayon na lamang ang pagkagulat ng babaeng aswang nang makitang bumao ng patalim sa likod ng asawa, kaya't pilit niya itong binubunot. Nagtama ang paningin ng babaeng aswang at ni Mang Feliciano. Nagngingit-ngit ito sa galit dahil alam ng inang aswang na isa ito sa pumaslang sa kanyang anak. Umalon ito patungo sa matandang lalaki at hinambalos ito gamit ang binunot na itak mula sa likod ng asawa. Umilag ang matanda sa pagsugod sa kanya ng aswang. Buong akala ng aswang ay nag-iisa lamang si Mang Feliciano. Papatayin kitang matanda ka! Tatabasin ko ang iyong ulo, kagaya ng ginawa ninyo sa aking anak! Natumba si Mang Feliciano, kaya't napangisi ang babaeng aswang. Inambaan niyang itatarak ang itak sa ulo ng matandang lalaki. Subalit malakas siyang tinadyakan ng kapatid ni Mang Feliciano na nagkukubli sa likod ng puno. Napasubsob ang babaeng aswang sa damuhan at nagulat siya sa pagsulpot ng lalaki. Akala mo talaga maiisahan mo kami? Hindi kami papayag na magpatuloy kayo sa paghahasik ng lagim dito sa baryo. Dinampot ni Mang Feliciano na bitiw ang itak ng babaeng aswang. Ngunit hinampas siya ng aswang gamit ang buntot ito, dahilan na muling matumba si Mang Feliciano. Bagamat muli niyang dinampot ang matalas na itak at pinutol ang buntot ng babaeng aswang. Tatakbo pa sana ito, ngunit hindi nito inaasahan na doon banda nagkukubli ang isa pang kapatid ni Mang Feliciano at itinarak sa noo ng babaeng aswang ang patalim. Lumusot ang bolo sa likod ng ulo nito, dahilan na mangisay ang babaeng aswang nang bumulagta sa lupa. Maraming salamat, Romeo. Ayun yung lalaking aswang, baka makatakas pa siya. Sunod na hinabol ni Mang Feliciano ang paika-ikang lalaking aswang patungo sa kanilang bahay. Wala na itong kawala dahil sa tuwing hinahakbang nito ang mga paa ay kumikirot ang kanyang sugat. Nahihirapan din ito dahil natamaan ng buto sa kanyang likod. Tinadyakan siya ni Mang Romeo at hinambalos ng itak hanggang sa bawian ng buhay. Bumangon si Nitoy dahil sa narinig na ingay mula sa tapat ng kanilang bakuran. Sumilip siya sa bintana at naninaw si Mang Feliciano at dalawang kasamahan nito. Lumabas siya ng bahay upang tanungin ang mga ito kung ano ang nangyayari. Sumambulat sa kanyang paningin ang walang buhay na aswang na napatay ng 3. Simula nang mapaslang ni Mang Feliciano ang mga aswang, ay naging payapa ang kanilang baryo. Bagamat hindi pa rin inaalis ni Nitoy ang mga halamang pangontra na inilagay sa kanilang bahay. Sa gayon ay maging ligtas sa mga aswang na maaaring mapagawi sa kanilang bahay. Wakas.